Are you guys all ready for tonight's FOMC meeting? The most awaited meeting ng karamihan ng mga traders. And it will be held later at around 2 a.m. here in the Philippines. Why is it exciting? Because we are expecting for a rate cut. And itong rate cut na to could actually impact the global market. So if you have been in the trading space for the longest time, then there's a high chance na you are also waiting for this. So if you are a newbie and you don't have an idea, ano ba yung FOMC? FOMC stands for Federal Open Market Committee. They are the US Federal Reserve. Kumbaga sila yung nagde-decide kung tataas, pababa, mag-retain yung interest rates. So bakit mahalaga to? Kasi kapag nagbago yung interest rate, magkakaroon to ng malaking impact sa ekonomiya ng isang bansa or currency. So pag nagkaroon ng rate cut, nagbaba sila ng interest, normally yung dolyar ay humihina. Kasi less enticing ito sa mga investors para, baba ng interest, ayoko na dyan. Hanap ako ng iba. So ano ba yung mga ibang asset na pwedeng pagpuntahan ng mga investors? Una is gold, pangalawa, stocks, and marami pang ibang mga safe haven assets such as Japan yen, Swiss franc. Kaya yung i-expect natin na aakyat talaga when it comes to their prices and demand. That is why inaabangan nila to. And then kung nagtaas naman ng interest, vice versa yung mangyari, tataas yung value ng dollar, and then syempre babagsak yung gold and yung stocks. So tonight at around mga 2 a.m., kapag nag-announce na, wala munang rate cut, biglang nagbago yung isip ni Jerome Powell, lalakas syempre yung dollar. So 2 a.m., yung official decision for the rate cut, and then 2:30 a.m., yung press conference naman ni Fed Chair Jerome Powell. So basically, yun yung ultimate reason bakit sobrang inaabangan ng mga traders yung mga naging statement ni Jerome Powell or etong FOMC meeting. So now, if you're gonna be asking me for my personal move, so if you will remember, last August 22, 2025, si Jerome Powell nag-announce siya that there is a possible rate cut this September. Pero prior August 22, like he's very firm na, no, I won't be cutting the rate unless magpo-produce ng mga data na nagpapakita na talagang humihina ang ekonomiya ng US. That is why nagkakaroon sila ng iringan, 'di ba, ni Trump. Kasi ayaw nga silang suportahan ni Jerome Powell. Syempre ayaw naman magpaapekto ni Jerome sa mga politicians, 'di ba? He has to decide based on data. And apparently, 'di ba, nakatayo naman yung resulta ng NFP, yung non-farm payroll na talagang pabagsak naman. And umuonte yung mga nagkakaroon ng bagong trabaho, walang masyado nagkakaroon ng increase sa sahod, bumabagal din yung mga business activities. So basically, overall, growth ng US is pabagsak. That is why finally, ayan, magkaka-treat na nga, which is gonna be happening tonight. So ngayon, the question is, so coach, magbabay ba tayo? Kasi may potential palang umakyat eh. Okay guys, just so you know, last August 22, nung nag-announce si Jerome Powell na mag-increase siya ng interest rate, yung mga traders nagsipag-buy na. And isa na po ako doon. Ang tawag doon is priced in. Nauna na, chismis pa lang, chismax pa lang. Nagbilihan na. Kumbaga, kung may bagong labas na iPhone 17, hindi pa nare-release sa Pilipinas. Naka-reserve na yung iba. Ganon. Same with this. Hindi pa na-announce yung rate cut, yung mga traders naka-buy-in na. So ngayon, if you will be thinking as someone who is already benefiting dun sa naging rally recently ng gold, like paakyat talaga yung gold eh. Then most definitely, ang inaantay mo na, gusto ko nang mag-take profit. Gusto ko na kunin yung profit ko, di ba? Now, there's a high probability na what if pag-announce ni Jerome Powell na okay, we're cutting rate, biglang mag-take profit yung mga nauna na nag-buy-in, di ba? So magkakaroon ng sudden drop sa market. So instead na, say for example, ikaw ngayon ka lang nag-buy and you're expecting na yung market would go up, lahat kami naka-buy na last month pa lang. Mag-take profit na kami ngayon. So, ang mangyari sa pera mo, mag-drawdown ka or worse, baka masunugan ka pa. That is why you have to be very careful. Kung ngayon ka palang papasok, then might as well manage your risk. Apply proper risk management. Yung mga lot size nyo, guys. Mamaya nag-expect kayo na, bulong sa ito paakyat. Mag-all in ako dito. Guys, mag-ingat kayo. Always remember. So, during the time na nagkaroon ng announcement na mag-rate cut nga, nag-open na ako ng mga buy positions ko sa mga accounts ko. And one of those accounts is, itong ginamit ko nga, actually, itong account na to, this is live account from XS.
And ito, naka-live to sa MyFXbook, so makikita nyo yung performance nito. So ngayon, actually nag-ROI na ako sa account na to. So ayan, from $2,000 na deposit, we were able to generate $2,000 then na withdrawal. So kumbaga, itong account na to is already risk-free kasi nakapag-withdraw na tayo ng full amount ng deposit natin. So itong tinitrade natin ngayon is actually completely, these are from my profit na lang. So ngayon, meron tayong floating na $3,800. Which makes our equity a total of 8,832. So, kung mapapansin nyo, yung mga entries natin are galing pa sa mga ilalim. Ayan. So, meron tayong entry sa mga ilalim pa. Dito, meron pa tayong entry sa 3420. Dito sa 3479. Meron tayo sa 3605. Diba? Dahil nagpa-price in nga tayo because of the chismis, diba, na magkakaroon nga ng rate cut. So ngayon, syempre, meron tayong mga ibang accounts na ginagamit, which is actually ginagamit ko accounts yung sa asawa ko. Itong isang account ko na to, this is actually the account that I'm currently using for my swing trading. So ngayon, ang pinaka-capital ko dito actually is $12,000. Ayan, $12,000. Now, ang pinaka-equity na natin is 33,000. So kumbaga, halos times 3 na nung capital natin to, di ba? So kung mapapansin nyo, dito pa lang sa ilalim, ayan, dito pa lang sa ilalim, nakapag-buy na ako, guys. Chismis pa lang ng FOMC, nakapag-buy in na ako. Kaya, ngayon, talagang kayo naantay natin is makapag-take profit tayo, diba? So, in this account, $100 yung deposit natin. $100 lang, pero we were able to make this like 3,000%, diba? I could say na yes, nag-over lot size tayo because my attachment with this money is much lesser. And nag-over lot size tayo dito actually is meron na tayong positive float, diba? That is why ito, I'm very much confident na kahit i-close ko na lahat to, goods na ako kasi, kumbaga, $100 lang naman to eh, pero nagawa ko siya magkano? $4,000 na siya kasi magkano na equity na, and then 3,200, diba? Sobrang happy na tayo dyan. So ngayon, ang goal na lang natin dito is mapalaki pa natin na mapalaki to through discipline, proper risk management, and consistency. So itong tatlong accounts na to, nag-run to. And ang naging ultimate basis natin, ang lakas ng loob natin for this is, syempre, yung rate cut. And of course, yung sudden breakout sa daily time frame sa gold. So, pinagsama at kinumbine natin yung fundamental analysis at technical analysis, which is sobrang importante na alam nyo kung paano yan pagsabayin basahin. Kasi kapag may isa lang kayo dyan na hindi nyo kinonsider, there's a high chance na syempre, baka masunugan pa kayo or mabawasan yung capital nyo, di ba? So ngayon, yung pinag-uusapan natin about news, this is fundamental analysis. Inaaral natin yung macroeconomics. Kapag ang pag-uusapan naman natin is about chart, about price movement, about mga indicators, breakout, trend, ano naman po yun, technical analysis naman po yun. So kung titingnan naman natin yung chart, valid ba na nag-buy tayo doon? So ngayon, tingnan natin yung chart. So as you can see, sa daily time frame, for how many months ranging yung market, okay? Nag-bounce siya pataas dito, and then bumagsak ulit. Nag-bounce siya pataas, then bumagsak. Diba? Nag-bounce pataas ulit dito, then bumagsak dito, nag-bounce, and then bumagsak ulit dito. So, this goes to show na we have a strong resistance here and a strong support here. So, kumbaga sa bahay, ito yung iyong sahig, ito yung iyong bubong. Now, during the time na nagkaroon ng announcement sa possible rate cut, nagkaroon na ng rally and paakyat. So, ngayon, ito, for how many times, di ba, nire-respect niya tong resistance na. But, however, this time, binasag niya na. Ayan, binasag niya na. Boogs. Nung binasag niya na to, nung nakita niyo ng binasag to, meron na tayong indication na, hala, malakas na yung mga buyers in control right now. So now, technically speaking, for the longest time, fully supported yan ng ating resistance. Ayan, bloke yan na mahirap basagin, pero finally, binasag niya na. So this gives us a signal na, okay, mag-buy na tayo. This is what we call breakout. Nagkaroon ng breakout dito, binasag niya to, so we have a potential opportunity to buy. And then na nga po, umakyat na siya ng tuluyan. So both technical and fundamental supported yung bias natin na, okay, let's go buy. So imagine niyo, last month pa lang, basag na yung resistance, nag-buy na yung mga trader. So kumbaga naka-price in na, naka-buy in na. Now, ang goal ng mga traders is to take profit. That is why right now you have to be very careful if you will be buying during the FOMC because there's a high chance na magkakaroon ng sudden drop. So if I were you, just keep your lot size small. Kung meron kayong mga swing trades, I'll be closing 70% of my stock. So, ayun lang guys. I hope somehow nakapag-give ng value sa inyo and magkaroon din ng impact sa trades nyo.
So good luck everyone. Sabay-sabay tayong magpuyatan. Thank you.